ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Nais na mangyari. After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no, na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move kung sakasakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat aligasyon doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin dyan na
ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. Mm-mm. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay. Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Oh, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor, tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw, yung tumindig para maging boses na itong 18 matatapang, magigiting ng mga Marines? Oo. Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila. Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya ng attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa ng pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa Witness Protection Program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa Witness Protection Program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18.
Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanungin ko lang yan, follow up ko lang yun. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics no kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas eh. Oh. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang na kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo mangkas, sino sumundo sa inyo? May sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Ba't Yung siya kasi may sundo raw eh. Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanti sa taas eh. Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van eh. At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Kasi para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na magsagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malu Tikia, no? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi. Para saan? Sabi niya, meron lang akong mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City.
nahiraman ko rin ng isang sasakyan. Kaya dalawa yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. ano? nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Eh, halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake nung tatlong nakamotorsiklo. No? Eh, alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor, merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman niyan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan, no? Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam eh. Bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yun. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang Sa maleta. 2028. Isang maleta. Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan. No? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat. No? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo. 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this great 18 Filipino soldiers.